Magandang araw po muli sa inyong lahat. Nagbabalik ang inyong lingkod, konting kaalaman at gabay sa ating pang-araw-araw na buhay. Kamusta po kayong lahat? Ito po siguro ang ikatlong pagkakataon, kung hindi ako nagkakamali, ikatlong pagkakataon na tatalakayin ko ang pagkakaisa. United we stand, divided we fall. Lagi ko pong ginagamit yung Psalm 133 verse 1. Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Sobrang sarap po na makita na ang mga tao, mga mananampalataya, mga churches, ang ating bayan, nagkakaisa. Pero niliwanagin ko po, hindi nagkakaisa sa mali, hindi nagkakaisa sa maluktot. Nagkakaisa sa katotohanan, sa tama, nagkakaisa sa gawain ng Diyos, nagkakaisa sa pagtataguyod ng mga mabuting bagay. So, unity. Sabi po ni Mati Stepanek, ito po ang sabi niya, unity is strength. When there is teamwork and collaboration, wonderful things can be achieved. Alam nyo, kapag ka po talaga nagkakaisa tayo, marami tayong maaabot, marami tayong magagawa, maraming ma-accomplish, maraming matutuwa at makikita natin yung impact nito. Kaya napakalaga, para sa akin bilang pastor, gusto ko yung katagang pagkakaisa, lalo na kung nakikita may ebidensya. Sabi po ni Henry Ford, yung may-ari ng Ford, ang ganda po nito, sabi ni Henry Ford, coming together is a beginning. Coming together is a beginning. Keeping together is progress. Working together is success. Yan po ang sabi ni Henry Ford. I-share ko rin po sa inyo dito sa Unity yung 3H. 3H for a healthy church. 3H for a healthy church. Sa ating mga simbahan o sa larangan ng mga mananampalataya sa body of Christ, makita itong tatlong H na ito. Number 1, yung harmony. Ano ibig sabihin ng harmony? Combination of notes to form chords. Ang ibig sabihin niyan, melodious sound. Kumbaga sa isang tugtog, ganda ng blending, ganda ng kombinasyon, ang sarap sa tenga. Dapat po ang isang church, lalo na mananampalataya, maganda ang tugtog natin as a church. Blessing, may testimony. At talagang nagliliwanag. Napaka-importante sa body of Christ, sa salitang unity, yung may harmony. Okay? Hindi lang po harmony, number 2. 3H nga po. 3H for a healthy church. Not only harmony, number 2, humility. Kahit anong mangyari, maglilingkod tayo ng may pagpapakababa. Kahit na itaas ng Diyos ang church, pinarami ang miyembro, pinalaki ang salapi, nakilala ang gawain, maaring sumikat ang pastor, ano man yan, basta dapat hindi tayo magbabago, maglilingkod tayo ng may pagpapakababa. And number 3 sa ating H, 3H for a healthy church, yung holiness. Dapat ang Kristiyano, ang lingkod ng Diyos, pastors, workers, elders, musician, lahat, as long as ikaw ay mananampalataya, nabubuhay ka na may kabanalan, may holiness. Nakikitang may takot ka sa Diyos. Nakikitang iba ka bilang anak ng Diyos. Sumusunod ka sa Diyos. Nagpapasakop ka sa Diyos. Kinamumuhian mo ang kasalanan. Pinipilit mong ipakita araw-araw ang buhay mo na hiwalay sa mundong ito. So may harmony, may humility, may holiness. Maganda po yan sa mga church makita. Kaya magwawakas po ako sa katagang ito sa ating pangatlong talakayan na unity. There is no success without unity. There is no success without unity. Magkaisa ang pastor, miyembro, opisyalis, worker, deacon, elder, team mo, kung ano man ang tawag mo dyan, maganda, solido ang church nagkakaisa. Sa Diyos po ang papuri. I hope may napulot kayong aral. Ito po ang inyong lingkod, ang Peking Kano.